Ay, magandang araw sa ating lahat. Munting kaalaman nga pala, nako, ito, dating congressman, no, na maaaring daw taga Bicol, no, nakakanta na po, ayon kay Boying, no. Ang hirap dito kay Boying, no, para ba tayong niloloko na? Bakit? May pakluklo pa, di ba? Hindi pa sabihin kung sino yon, di ba? Ano ba to? Si Saldi ko ba to? Si dating congressman eh. Di ba? Malay ba natin? Dapat sabihin mo na, sa bagay itong panahon, hindi namin kailangan ng clue. Hindi namin kailangan ng parang pelikula na kung saan nag-aabang kami kung ano mangyayari. Na? Sabihin mo na kung sino yan. Kung kumpleto ebidensya, sabihin mo na. At eto pa. Eto masama. Eto na naman. Nung itong dating congressman daw ito, naaamin na, kakanta na, magtuturo na, ika nga, magte-tell all na. Alam mo, sabi ni Boying, ha? Kailangan daw muna magsoli ng pera. Scoop po, ito na naman. Alam nyo kasi mga kababayan, pag sinabi kasi magsoli ng pera, napakalaking problema tayo dyan. Bakit? Una, sabi ko nga, napakalabong magsoli ng pera. Pangalawa, sino magnanakaw na nagsoli ng pera? Pangatlo, bakit naman isusoli yung pera? Eh di parang inamin ko na talaga na ako na talaga mastermind kasi nasa akin lahat eh. Oh, ano pa? Magkano isusoli? 'Di ba? Kaya ito si Boying daw po, itong magte-tell all na tong congressman to, dating congressman, di natin alam baka si Saldi to ha. Hindi ko sinabi si Saldi. Inala ng iba na si Saldi. No, na magte-tell all na kaso nga lang pinapasoli yung pera. Bakit? Ayaw nyo bang mabuko? Ha? Ayaw nyo bang mabuko na talagang pag kailangan aminin muna bago magsoli o magsoli muna bago umamin? Ang hinahanap dito ng taong bayan katotohanan. Ha? Hindi, wala lang kaming pakialam sa pera. Tandaan niyo yan. Siguro kayo may pakialam sa pera. Kasi kami wala nang problema eh. Nakapagbayad na kami ng tax, nanakawin nyo na. Di ba? Nanakawin na ng magnanakaw. Di ba? Ngayon, ang sa amin na lang, wala na kaming problema sa pera. Inyo na yan. Ang problema dito, yung kasagutan sa tanong namin. Na sino-sino yung mga yan. Di ba? Kaya hindi namin kailangan ipasoli pa yung pera. Ipaaminin nyo muna kung sa pag-amin, kung hindi pa isoli yung pera, walang problema. Basta makulong lang ang mga dapat managot. Di ba? Ito, basta tignan natin to. Tignan natin po ito. Oh, dito muna tayo dumako bago tayo kay Mr. kay talagang sa taking talakayan. Oh, Dilima. Oh, hindi karapat dapat kay Ombudsman Remulla, sabi ito ni Alan Peter ha. Hindi karapat dapat kay Ombudsman Remulla ang mga tagapagpayo tulad ni Laila Dilima kasi mapapahamak ka lang. Sa kasamaang palad, malakas sa boses ngayon sa administrasyon at sa Kamara para sa sarili niyang layunin. Hindi ito para sa taong bayan, kundi para sa kanilang politika. Hindi, ito lang ha. Itong si Junel. Junel! Hello, Junel! Ito lang ha. Sa akin lang ha. Mararamdaman nyo kung talagang para sila sa politika, sa taong bayan. Unahin natin si Trililing. Tinatarget niya si Bongo. Alam nyo kung talagang para sa taong bayan ka, ha? Babakbakan mo pati yung mga mastermind ngayon na nai-issue sa flood control, hindi lang si Bongo. Biruin mo, sabihin ba naman niya ang mastermind dito si Bongo sa si Duterte? Ha? Ibig mo palang sabihin yung 5,500 na flood control ni Junior, na sabihin niya na overwhelm lang, ang mastermind no si Duterte, ang budget nito ngayon na budgetan 2025 budget. Oh, ngayon wala sila ibang layunin kundi manalo sa 2028 target nila. Hindi na kayo mananalo. Junel, hindi na kayo mananalo, manwala ka. Ito naman si Boying, nangangarap siguro maging senador, ha? Kaya nagkakampi sila, naggagamitan silang dalawa. Diba? Ang dami-dami mong hihingian ng payo dyan pa kay Junel. Di ba? Wala nga yan, nakachamba lang sa representative yan. Siguro dinala ng isang ano yan eh, nung malaking ngipin. Di ba? Oh, ibig sabihin po mga kababayan, ang ibig ko sabihin dito, nagkakampi tong dalawang to, sorry ako ha, nagkakampi tong dalawang ito, hindi pa sa taong bayan. Bakit? Kasi kung pa sa taong bayan to, ni minsan ba mga dilawan nagsalita? Hindi. Yung mga DDS nagsasalita yan labang kala Romualdez. Pati ibang neutral. Eto mga dilawan, nagsalita ba to tungkol ngayon sa issue? Hindi. Ang isinisigaw nila, panagutin ng mga korupsyon. Panagutin ng mga nangurakot. Ang tanong sino? Hindi nila mapaliwanag kung sino. Tapos pag malalim na sitwasyon, si Sara ang pagbibintangan nila. Impeach si Sara. Hindi ho ba? Ganyan tumatakbo kanila ang usapan nila sa politika. Kaya ito si Cayetano, hindi mo masisisi. Kaya niya sinabi, sa kasamaang palad, malakas sa boses ngayon sa administrasyon at sa Kamara para sa sarili nilang layunin. Totoo naman eh. Sa akin ako, naniniwala ako. Bakit? Anong layunin nila? Ha? Para sa tao? Eh, target na nila Duterte.
Bakit? Si Sara kasi malakas. Di ba? Oh, sabi ng isang abogadong natanggalan ng natanggalan na ano, yung abogadong maingay pala ano, nagsasabing bobo. Di ba? Anong sabi? Si Sara daw, ang magiging boto lang daw 5 million. Oh, talaga? Kita mo ba yung boto kay Bongo? Nakita mo ba kung gaano karami yung boto doon? Ha? 5 million lang kay Sara. Kinokondisyon niya na yung abogado na yon na bugok. Kilala niyo na kung sino yon. I-comment niyo nga kung kilala niyo kung sino yon. Pakilagay niya kung sino yon. Yan, para matawagan siya ng pansin. Yung dating abogado na yon, dati niya sinasabi, galit na galit siya sa mga dinodoctrinate yung mga tao. Ngayon, ginagawa na niya. Minamind condition niya na yung mga tao na si Sara daw, ibuboto, 5 million lang daw. Nek mo. Sa dami pa ni Kibuloy, lagpas 5 milyon na. Di ba? Okay, ito. Ang dami-dami mong kakampihan, Boying. Diyan ko pa kumapit, ipinahama ka tuloy ni Junel. Di ba? O, basahin niya natin, Papio, anong sinabi ito. Ayan, o. Kaya talo kay Boying, mapapahama ka lang kay De Lima. Naniniwala si Senador Alan Peter Cayetano, si dating Senadora Laila De Lima, ang nasa likod ng isyong kinaharap ngayon ni Senator Joel Villanueva sa tanggapan ng Ombudsman. Ayon kay Cayetano, ginawa umano ito ni De Lima upang palabasing patas siya sa kailangang kakulungan sa matibay na ebidensya at mali ang mga ibinibintang laban kay Senator Joel Villanueva. Giniit ni Cayetano, hindi nakabubuti kay Ombudsman Boying Rimulya ang pagkakaroon ng tagapagpayo na may mamutibong politikal. Dagdag pa niya, dapat mag-ingat ang Ombudsman sa mga hakbang na posibleng gamitin para lamang sa pansariling interes ng ilang individual. Hindi dapat kay Ombudsman Rimulya ang tagapagpayo tulad ni Laila De Lima kasi mapapahama ka lang. Sa kasamang palad, malakas sa boses ngayon ng administrasyon sa Kamara para sa sarili nilang layunin. Hindi ito para sa taong bayan, kundi para sa kanilang politika. Alam nyo kasi, napaka-obvious naman eh. Yeah? Etong si Junel, tumatakbo lang to, issue lang to, kunwari, dahil may may political agenda sila sa 2028. Malinaw naman sa kinikilos nila eh. 'Di ba? Pababagsakin na ang Duterte. Nagsasanib puwersa ngayon yung sila Boying, pati itong sila Junel, nagsasanib puwersa, no? Kahit nagkakaplastика na sila. Yung itong mga dilawan na to, dati nila lang kinain yung eat na mga dati nila sinusuka itong mga Marcoses. Ngayon kumakampi na sila. Yung sinuka nila, kinakain na nila ngayon. Di ba? Bakit? Para lang pabagsakin ang isang tao na gusto nila pabagsakin na huwag manalo. dahil maraming mawawala pag nanalo si Sara. Di ba? Marami na lilipad na ibang bansa. Di ba? Sabi niya ni Jessica Soho, lumipad ang aming team. Di ba? Ibig sabihin, lilipad na sila sa ibang bansa. No? O ito na nga, pag-usapan natin ngayon. Itong si Saldi. Matindi to. Alam nyo, ito mga kababayan ha. Itong si naging abogado, nagiging abogado ngayon ang palasyo. O tang iba pa, lalo si Auntie Claire. Tila nag-aabogado yata to, kala Saldi ko. Obvious na, ikaw, common sense. Kung sa mga loyalista, common sense, wag na sa mga pinklawan, plastic iba yan eh. Common sense, bakit si Saldi ko hindi makauwi? Hindi naman siya narason na, okay sana kung may medical ipinasa niya dun sa sekretary niya na iwan, ipinapost sa Facebook, ito medical certificate, may sakit sa puso, hindi pwedeng kausapin. Pwede. Wala namang ganun eh. So, ibig sabihin, wala mapakita. Kasi sa ibang bansa, hindi mo pwedeng dayain yung medical certificate. Dito siguro sa Pilipinas, may kakilala ka, pwede mong bulungan yung kakilala mo. O baka naman gawan mo ko ng medical certificate, bayaran mo. Sa ibang bansa kasi bawal yun eh. Maano medical dun eh. Okay na to. Bakit hindi nyo maisip-isip nasaan si Saldi? Wag na lang yun. Bakit hindi nyo kayang isipin na bakit kaya hindi na uwi itong si Saldi? Wala kayong idea? Hindi nga. 1 buwan na, 2 buwan, 3 buwan na Di ba? Hindi ba obvious mga kababayan na parang tila pinatakpan nila si Saldi? Okay, painggan natin ito si Toby Chanko sa kanyang mga pahayag tungkol kay Saldi. Ang medyo hindi ko matanggap. Bakit sila nag-abogado para kay Saldi ko? Cancelahin nila yung passport. Kaya naman ni Saldi ko kumuha ng abogado. Abogado niya mag-question. Hindi nila pwedeng cancelahin yung passport ni Saldi ko. Ano yung bakit? Madi-deport dito yan.
pag na-deport dito, mapipilitang kumanta si Saldi. Bakit? Maisasalang yan sa Blue Ribbon. Kaya nga ang gusto nila, palitan si Marcoleta. Para kung sakali sumalang ito, si Saldi, kung sakali mapauwi, ano man mangyari, may iba magtatanong. Sabi niya ni script na. May parang tila may script. Kaya yan, hindi niyo mapapauwi basa-basa yan. Kasi una, pag napauwi din niya, kakanta yan. Magiging singer bigla yan. Di ba? Oo, totoo yun. Magiging singer bigla yan. Lobat na ako. Lobat na ako. Dali. Magiging singer bigla yan, mga kababayan ko. Kaya etong ngayong nararanasan natin itong kalokohan ng pinagagawa nila, habang tumatagal, nabubuko na sila, mga kaibigan. Di ba? O ito, painggan natin na. Nalobat isa ko eh. I-charge ko muna ito habang siya salita ako, no? Na hindi dapat cancela. Hindi ba? Pero baligtad, hindi sila dapat ang nagsasabi na hindi na pwedeng cancelahin. Kung magtatagal yan, magdududa na rin ako. Di ba? Mabubuo yung so, may wala pa kayong duda ko. Hindi, may duda ako. Ay, sino ko pa yung pinagdududahan natin? May duda ako. Kasi sino na pwede na ituro, di ba? Ang pwede niyang ituro, wala namang iba kung hindi si former Speaker Martin Romualdez, di ba? Yun naman ang pwede niyang ituro. So, hindi ko alam kung bakit kahit si Speaker Martin Romualdez, former Speaker, bakit hindi siya gumagawa ng paraan para pauwiin si Saldico? Steven, magkakaalaman na daw kung sino talagang, kung sino talaga ang may pakanan ng flood control project, meron nang magtuturo, may testigo na. Oh, sino ang source ng balita na yan? Aba, ito ay matagal na natin pinapangarap. Ito ay mapagkakatiwala ang source. Ayon dito sa ating source, isa daw dating mambabatas. Dating mambabatas? So, it's either congressman, buhay yan, buhay ha? senado, buhay, former. Ayan. Handa na raw siyang magsiwalak ng lahat ng kanyang nalalaman sa katiwalaan sa flood control project. Yan na ang sinasabi ko. Pero ngayon, anong posisyon yan? Huwag muna natin sasabihin. Sige. Nako. Kasi baka ma-preempt. Exciting ito. Sige. Ito ang dito, Ito ang... Kasi baka itanong nyo, ano ang kinalaman niya dyan? Anong nalalaman niya? Oo nga. Siya ba'y nagsangkot dyan? O siya ba'y gumawa din ng insertion? Ito ang clue, Jen. Oo. Ito daw mambabatas na ito ay involved talaga sa katiwalian. Nako, so aamin siya. Aamin siya. Mabigat nga yan. Involved siya sa nangyari at alam niya kung paano ginagalaw, paano ginagawa yung kalakaran dyan. Dating mambabatas, so ibig sabihin, hindi rin ito mambabatas. Tapos na yung kanyang termino. Ganun. Tinong mo lang, Jen, Oo. 20th Congress ngayon. Okay. Ang gumawa ng sinasabing pinakamatinding budget na maraming insertions, etc. Irregularidad ay yung 19th Congress. So kung ikaw ay kabilang sa 19th Congress at hindi ka na ngayon nakapwesto, pwedeng ito yan. Diba? Sa tingin nyo, sino yan? Pero alam mo ito ang hirap dito kay Boying. Parang paklo kung sino ang para bang sa ating, para bang niloloko tayo? Ako sa akin tingin ko para bang bakit yung paklo? 'Di ba? Hindi naman 'tong programang ito eh. Yung sulat na yan, meron daw ata si Boying ngayon na may magte-tell all. Bakit di sabihin sa taong bayan? Ano kayo? Kami ang naloko, pera namin na bayan, Dapat sabihin niyo kung sino yung tao na yan. Huwag niyo na sikreto kung sino yan. Ba't kasi ako nakakainis? Ano? Oo, pwede. Naku, isa-isahin ko yung mga dating senador at dating congressman. Grace po? Hindi? Wala pang pangalan. Wala pa. Akala ko si dating mababatas ngayon. At alam mo ba,
kung sino ang kumumpirma nito. Na siya nga ay direkta may kinalaman? Na ito ay may lilitaw na testigong ito. So kumpirmadong lilitaw talaga. Meron na. Dahil nakausap na ito ni Ombudsman Crispin Remulla. Yan na. Ayan, no? Ayan, no? Sabahin mo, ha? Nakatanggap ako ng tawag mula sa amin. Yan, no? Ang hilig mo magganyang, Boying. Totoo lang. Ang hilig niya magganito na meron siyang tell all. Nasa rin dati mo siya sabi na si Senator Rodante Marcoleta pala ang Blue Ribbon. May ginito rin siya eh. Diba? Asa na? Wala na kayo nilabas Ito, meron na naman. Kaso may problema, mga kababayan. Tignan nyo problema na ito meron na sila magte-tell all na congressman. Di natin alam kung si Saldi ba to o ano. Kaso nga lang, gustong pagsoliin ulit ng pera. Pakinggan nyo. Nakatanggap rin ako ng tawag. Early in the morning. Isang kaibigan ko. Para siyang go-between sa isang congressman from Quezon City who wants to tell all. Oy! Ayan ang sinasabi ko. Tell all? Yes! So, we'll wait. I will work on that. Sasabihin niya itong involvement niya. Involved pala siya? Ay, siyempre, sa alam niya, no? Sa lahat ng nangyayari at saka kung paano nangyayari lahat yan. Yan na, sinasabi natin. Kaya sabi ko talagang si Secretary Bo, yung ombudsman may gagawin nito talaga, si kagaganda ng bayan. No? So, kaya lang, teka, ba't may pasubali pa? May kondisyon si Ombudsman Remulla. Binigyan pa niya ng kondisyon yung sasabi ng magte-tell all. Ang sabi niya rito, wait a minute. Yan na. Kaping mainit. Bago mo sabihin yan, kailangan mo munang isoli lahat ng iyong mga nakuhang pera. Akala nila ang galing-galing nila, no? Pag sinabi, isoli mo muna bago ka mag-tell all. Kailangan namin ng katotohanan. Hindi namin kailangan ng pera. Tandaan nyo yan. Bakit? Matagal na kami ninakawan. Bata pa lang kami, magulang pa namin ninakawan na. Kaya ano pa ba? Para saan pa ba? Susugal pa ba kami? Kailangan pa ba namin yung kakonting pera na yan? Kakarampot na lang yan kumbaga sa amin Bakit? Sa kumpara sa naperwisyo sa amin. Sa mga taga-Bulacan. Kahit bilyon pa yan. Kumpara sa nawalang buhay. Walang halaga yun. Sir Boying. Diba? Ang kailangan namin dito yung katotohanan na mapapanagot. Hindi namin kailangan dito ng pera na pinagmamalaki nyo na kaya nyo ipasoli. O sige, kayo na magaling. Kayo na, kaya nyo na ipasoli ang pera. Pero ang kailangan namin dito yung kasagutan sa mga katanungan. Sino at paano ninakaw? Sino-sino kayo? Ituro mo na. Hindi sabihin mag-solid na naman ang pera mo na bago mag-tell all. Hindi niya mag-tell all yan. Ginawa niyo na kay Diskaya yan. Bakit? Nararamdaman mo ba yung iti-tell all niya? Nararamdaman mo ba yung iti-tell all ng dating congressman na yan? Ikakanta na naman yung amo nyo na si Bonjing. Bakit? Yung ba yun? Tanong ko lang. Wala sa corruption. Atras ako, sir. Atras ako. Restitution agad yun. Restitution muna. Umamin ba siya na magkano na ako limbat niya? Ganun ba ibig sabihin? Ay, sabi niya kasi dito, kailangan muna ng plea bargain. Mag-bargain ka muna. Magkano ibabalik mo? Pagpapakita ng magandang gesture, good gesture niya naman. At hindi ka na namin kakasuhan. Ba? Plea bargain sa plea bargain. Yes, plea bargaining agreement. Mas mababang kaso na lang. Okay. Ipapile namin sa'yo. Dating mambabatas, taga Quezon City. Natalo. Taga Quezon City daw Mula Quezon City. Mula Quezon City, saka nakatira, hindi mambabatas ng Quezon City? Hindi. Pwedeng gano'n, di ba? Pwede nga, Pwedeng taga Bicol na may bahay sa Quezon City. Halos lahat naman yan kasi sa Batasan Complex na karamihan sa mga yan Sino kaya taga Bicol? Ako Bicol? Yung ba yung Ako Bicol yata Sino yan, sir? Sino po yan? Di ho ba? Kaya si Saldi ko, Jeff? Nako, ayan na. Kasi pag si Saldi ko talaga yan, halimbawa lang, hindi ko sinabi si Saldi ko. Halimbawa, Saldi ko yan Diyan na po kakanta talaga yung taong yan.
Ikanta mo na kung sino man yan. Di ba? Sinasalit-salitan ko lang kasi lobat ako. Saldi ko. Parang wala siyang alam kung bahay sa Quezon City. Wala. Wala ata, no? At saka mukhang mahirap kausapin ito, di ba? Nasa malayo Sino kaya ito? Naku, ang problema po dito ay yun nga, yung... alam ko na, may idea ko dyan, Nason. Nabanggit na yung pangalan niya ng mga Diskaya. Nagsasabi lagi ng pangalan. Ang kita dito, papupunta kay ganito, kay ganyan. Sino? Si Batman. Batman? Yan ang tinatawag na alias Batman ng Kongreso. Kongreso, yes. Alam ko yan. Kapartner ni Ruben. Kita-kita eh. Yan ay kapartner ni Ruben. Ruben Padilla. Si Batman, kapag may Batman, may Ruben eh. Di ba? Parang naalala ko na may ganyang tinatawagan. Batman and Robin. Si Batman kasi, ewan ko lang kung yan niya. Yung Marvin Rillo, Nelson. Dating congressman yan. Na tinalo ni Bong Suntay. Oo nga, sa maikling konting lamang. At saka yung Marvin Rillo ay minsan na nabanggit ang pangalan yan eh. Hindi kaya siya, baka nakikinig ngayon si Kong Marvin. Di ba? Pinahihirapan tayo. Hindi itong 25 yung nagpasa ng papel na yan, na si Boying siguro na nagpapa-blind pa, nagpapakulo pa kung sino yan. Kailangan namin ng kasagutan. May kondisyon pa, solid yung pera. Nanonood lagi sa atin yan eh. Hintayin natin. Siya kaya ang tinutukoy ng Secretary Boying Remulla. Ang pair naman, napangalanan natin, Jen. Wala namang binigay na pangalan. Baka nga, no? Kasi sinabi lang ni... Hindi ko sa bagay, Jen, kung sa Quezon City, di ba, mag-zero in nila tayo Quezon City, na dating congressman o dating mamabatas, sa tama ka, nandun yung clue. Ayun, active siya sa 19 Congress eh. Pasok nga. Nako, sino kaya to? Saldi ba to? Ano ba to? Ito lang siya, this year. At wala namang binanggit sa mga nakarang hearing na dating congressman na ngayon ay hindi na congressman. Kasi yung Atayde, congressman pa rin ngayon. Nako, yung nag-resign yata ba? Sino ba? Di ba? Diyan nagpapahirap sa atin. Pakluklo pa di ba? Si Boying eh. Hindi ko lang kung si Boying yan kung sulat niya yan Yung Ralph Tulfo, congressman pa rin. Marvic, Marvic dito sa Bulyat, incumbent pa rin, hindi natalo. Yung Mitch Cahayo naman, Caloocan yun. Si PM Vargas, kapatid ni Alfred, congressman pa rin na ngayon. Ang napagtalan talaga yung Marvin Rillo, wala, nalaglag. So yan na talaga? Hindi ko sinabi doon. Talagang wala si Boying talaga talagang ayaw nilang pakawalan si Bonjing, si Tambaloslos Kapag siguro may mga tao lumilitaw at inuturo si Tambaloslos, ang gusto mo na magsoli mo ng pera. 'Di ba? Si Gutesa nung lumabas si Orly, si Sergeant Orly, hindi man nila soli ng pera. Nga lang, hindi credible daw. Samantalang pinaliwanag na ng mga eksperto yung sworn statement na yung notaryo na yon ay wala lang yun kay Marcoleta lang, kay Senator Marcoleta lang yun. Kahit wala noon, nakapanumpa, hindi pa nila pinaniniwalaan. Di ba? Ganyan sila mag-list harap-harapan na. Base sa clue. Base doon. Pagbabatayan natin. Pero again yan ang naman hula-hula lang namin. Pwede hindi. Kasi nga, ang sabi natin, it's either, kasi mamabatas Ewan ko kung dun sa pagkaka-translate sa English congressman. Tinagalog na kasi mababatas So it's either senador ito. Kung senador naman na taga Quezon City, hindi ko lang alam si Senator Grace Mo kung may bahay dito sa Quezon City. Sino ba mga nawala sa Senado nitong natapos ang kanilang mga termino? Wala namang senador dyan na nabanggit wala na involved sa flood control, di ba? Na taga Quezon City at dating mamabatas, maliban kay Bong Revilla, pero taga Cavite yun. Yun na nga, Cavite yun. Ba't naman ito kasi si Secretary Boying, parang daig pa yung mga nasa service. Blind item pa. Baka kasi hindi makroy. Siguro nagpe-playing safe siya. Diba? Yan ang hirap. Yan ang hirap sa nag-iimbestiga. Nagpe-playing safe ka.
Di ba? Bakit ka nagpe-playing safe? May tatamaan. Ang alam ko sa nagpe-playing safe, walang pinangingilagan kung ikaw independent ka. At kung hindi ka talaga, kung transparency ka talaga, wala kang kikilingan. Pero kung ikaw nangingilag ka dahil ayaw mo na banggitin yung pangalan niya, ibig sabihin, may tatamaan kang tao. Mahirap niya kung tatamaan mo si Tamba. Di ba? Kaya siya sabi mo, mag-soli mo ng pera. Kaya, alam ko sa tingin ko pinagpauna na niya nang sabihin yung mag-soli mo na ng pera. Bakit? Kasi alam niya, ang hirap sa mga to ito di ko alam to, sorry ako lang to ang mahirap nito, baka yung dating congressman na yan, nakausap na ni Boying, halimbawa, sorry lang nakausap na ni Boying, sinabi na kay Boying lahat, o ito, kung nasabi pala kay Boying, hindi pabor sa kanya, pwede niyang sabihin na, hindi po pwede mo sabihin yan sa masa, hindi mo pwede sabihin niya, kailangan mag-soli ko ng pera. Bakit mo gusto pag-soli mo ng pera yan? Aamin na nga yan. Di ba? Antindi ng mga to. Paano pala kung walang kinuha yan? Pagsasoliin mo? Paano pala? Witness lang yan. Di ba? Bigay na kondisyon willing na lumabas Di ba? Ang ginawa lang yung sinabi, teka lang, magkano ka muna? Maglabas ka muna ng yung, plea bargaining agreement, parang gano'n. Yun nga. Di ba? Oo. Talagang ayaw nilang paaminin ng katotohanan, no? Gusto nila pagsoliin mo ng pera. Isabi, ayaw nila marinig ng katotohanan. Sinabi, sige, anytime. Ay kung yan ay nasa isang hearing, di ba, pinaamin niya. Ay, ikaw ba? Opo, magsasabi na po ako. Sino yung mga yan? O, ikaw ba? Nakabahagi ka? O, pwede, willing ka ba? Kumbaga, under oath na to. Isa tagpo na. Manunood na tayong lahat. O, willing ka ba na yung mga kinita mo doon sa ay isauli na sa kabanang bayan? Ay, di, pasok na sana. Di ba? Ay ngayon, kung sasabihin mo yung ngayon, at hindi mo binabanggit ang pangalan, paghihinalaan ka patuloy ng tao dyan. Titindi ng mga to. Kung sasabihin sa bandang huli, para sa taong bayan itong problema na to, hindi para sa inyo. Tuloy. Kayo, malaki sahod nyo dyan sa gobyerno. Hindi kami nagkasundo sa plea bargaining agreement. Nako po. Magkano ba gusto sa uli? Gusto sa uli, sa billion. Sabi ko, kalahati lang Diba? Kasi nga, yung pagsusuoli, dapat dumaan sa korte din. Yan, korte magsasabi. Hindi kayo magtatawaran Paano ko sabihin ng korte na maliit pala yan? Diba? Di, ano na lang po, dagdag ako. Ano lang po ito, paunang bayad. Diyan natin, Maki. Natitindi ng mga to, no? Ayaw nilang paamin, bago daw aminin, isoli mo na ang pera. Paano pala ako magsoli? 10,000, 10 milyon. Yun na yung lahat ng kinuha niya. Maniniwala kaya kayo? Parang pinahirapan nila sarili nila, no? Talaga ayaw nila talaga madiin yung isang damulag dyan. Ayaw nila madiin. Kaya gumagawa sila ng paraan na bagay na hindi kayang gawin. Yun niya yung magsoli ng pera. Kita dyan. Parang ganito. O sige, gusto mo umamin? Okay, sige. Bago ka umamin, tumalong ka muna sa building. Parang ganun Alam naman, hindi niya gagawin tatalon sa building Kaya hindi siya aamin. O, hindi ka pwede umamin. Diba? Siraw. Hindi sa bagay, umamin ka na kung dating congressman. Umamin ka na. Wala kang mawawala sa'yo Kahit umamin ka Hindi ka na mapipigilan ng mga yan Sabi nila na mauuna yung restitution. Kasi hindi naman siya humingi yung dating congressman ng WPPS yata Yung witness protection program O magsabi ka na yung dating congressman na tinutukoy kung sino man yan. Magsabi ka na, mag-tell all ka na. Huwag mo na hintayin magsoli. May Facebook page naman. Mag-solo ka, mag-live ka, sabihin mo sa masa. Kung talagang kaya nilang gawin. At kung papayag nga talaga yung kung sino man yung witness na yan. Diba? Well, hindi po namin tinitiyak na si Kung Marvin na guest lang po namin yon. Base sa clue. Base doon sa clue. Na ibinigay na. Nagpa-clue pa si Boying? Hindi. Hindi ko lang kung si Boying talaga hanggang dito lang po muna tayo. Maputo muna tayo. Ito po reaction natin para sa araw to. Huwag niyo makalimutan mag-subscribe po para tayo makarami at makabaha pa tayo ng makasubaybay lagi, no? Hanggang dito lang po sa atin. Paalam sa lahat.